Mula sa pagiging houseboy, nabuo ang pangarap na makapagtayo ng sariling bahay at tahanan sa mas marami niyang kababayan. Ang kanyang karanasan sa buhay ang kanyang naging tulay upang tawirin ang mas magandang bukas na naghihintay sa hinaharap. Magandang gabi, ako po si Carla Lazardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. Kasi ang prinsipyo ko noon, sabi ko, para yumaman, dalawang bagay gagawin ko. Una, damihan ko yung income ko through selling. Pangalawa, i-minimize ko yung mga expenses. Ipinanganak sa probinsya ng Leyte. Maagang naulila sa ina na pumanaw noong siya ay bata pa lamang. Hindi kinaya ng kanyang ama na maging single parent sa kanilang 7 magkakapatid, kaya ito ay nag-asawang muli. Hindi po naging madali ang taan mo. Can you tell us a story about yung mga difficulties na hinarap mo when you were a child? Hindi ako dumaan na pagkabata eh. Nagtrabaho agad ako. In fact, ginawa kong houseboy in our own house by my stepmother. Tapos nag-aaral ng elementary, naglalakad ng 5 kilometers para na makapunta na school. High school, ganun din. Although napunta ko ng bayan, pero ganun din. Ang layo tina-travel every day. Pero okay lang yun. Ang problema namin doon, yung pagkain. May mga araw na wala kami makain, lalo na pagdating ng January, February, pupunta na lang kami sa mga puno ng bayabas, puno ng langka, kahanap ng makain, ganun. Nang panahon po ba na yun, yung stepmother niyo lang po yung kasama ninyo? Well, nandun yung father ko, pero hindi siya nag-aalaga sa amin. In fact, nag-aalaga sa akin yung pinsan ko na lalaki. Nakasama din namin sa bahay. Dahil sa hirap ng buhay ay gumawa ng paraan si Roland upang maitawid ang kanyang pag-aaral sa elementarya at sekundarya. So, nang nag-aral ka ng elementary pati high school, ikaw na rin yung nagpaaral sa sarili mo? Yes, nag-alaga ako ng mga manok. Nagtanim ako ng mga saging para lang mayroong patusto sa pag-aaral ko. During these times, ano po yung naiisip nyo? Parang ano yung pinapangarap nyo? Maganda yung pangarap ko. Sabi ko, gusto kong makapag-college din, makatapos. Gusto kong mag-abogado eh. Dahil sabi ko, education is the only equalizer sa amin, mga mahirap. So yun pangarap ko, makatapos at iwanan yung buhay na mahirap. Sa pagbabalik ng Personage. Nakapagtapos ka ng kolehiyo, ano naman yung naramdaman mo? Ako yata pinakamasayang tao dito sa mundo. Dahil sa narating ko yung gusto ko marating. Although the hard way, but just the same, natapos ko yung gusto ko. Dahil sa kanyang pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo, ay nakipagsapalaran siya sa Maynila at dito ay namasukan bilang isang houseboy. Napunta na po kayo sa Maynila. Ano ba yung mga adjustments na kinailangan yung gawin? Nung pagdating ko na Maynila, then time na yun, hindi ako marunong mag-Tagalog. So, talaga namang pinagtatawanan ako doon sa school. Pinagtatawanan ako dahil unang-una, yung accent ko nga dahil Bisaya. Pangalawa, mali-mali Tagalog ko. Pero okay lang sa akin yun. Sabi ko,
titisin ko lahat. Hirap at mga pambubuli ng mga kasamahan ko. Ano po yung ginawa mo para ma-overcome yung bullying ng mga kaklase mo? Pinabayaan mo lang? Pinabayaan ko lang. Kumbaga, nagpapatawa na lang ako. Lalo ko silang pinatatawa sa pagsasalita ko ng Bisaya. At meron rin pong attorney na tumulong sa inyo noon. Paano ka ba niya natulungan? Actually, siya yung dinatnan ko pagdating ko na Manila eh. Houseboy ako sa kanila. Houseboy na walang sweldo, kain lang. Nung makita niya na masipag ako, ginawa kong garden yung paligid ng bahay niya, natuwa. So, sabi niya, bakit ka ba, boy, nagpunta dito? Sabi ko, gusto ko mag-aral. Sabi niya, ano gusto mong pag-aralan? Sabi ko, gusto po kayo maging abogado kasi abogado siya eh. Natawa pa siya eh. Sabi niya, ano bang nakatapos ka ba ng high school? Sabi ko, kikinuha ko yung aking card. Kung makita yung card ko eh, 93 yung grade ko. Diyan average. Taas ng grade mo. Sabi ko, kuya, valedictorian ako eh. Pinadala ka ganyan sa eskwelahan nung araw na yon. Ngayon, nakapasok ko sa PUP. Sa Polytechnic University of the Philippines ay muling nabuo ang pag-asa ni Roland na magbabago ang kanyang buhay. Bakit po kayo nagdesisyon na maging accountant kaysa sa i-pursue yung pag-aabogado? Actually, for convenience. Dahil sabi nung aking amo, accountant muna para pag nakagraduate ka ng 4 years, pwede ka mag-working student as law student. So yun ang nili ko maging accountant. Kaya lang, nung naging accountant na ako, medyo mayroon akong pamilya. I have to work hard to raise the family. Tapos start ako ng business. Hindi na ako nag-pursue ng law. So, nang 22 pa lang po kayo, working student kayo, you were also a husband and a father already. So, paano mo ba nababalance yun? Ano yung naging inspiration mo? Just to get through, kasi napakahirap naman na yung tatlong ngayon yung binabalance. Yeah, yung mahirap talaga yun. Nag-aaral, nagtatrabaho, tapos nagre-raise ang family. It was like tatlo yung dinadala mo agad. No? Taking the bull by its horn. Pero dahil sanay ako sa hirap, hindi ko naininda yun eh. In fact, yung mga hirap na dinanas ko, yun ang patibay sa akin. Dumating yung punto sa buhay ko na sabi ko, yung pagod ay nasa isip lang. Hindi na ako napapagod kahit na walang tulog, kahit na walang pahinga. Hindi na ako napapagod. Nakapagtapos ka ng kolehiyo, ano naman yung naramdaman mo? Ako yata pinakamasayang tao dito sa mundo. Dahil sa narating ko yung gusto ko marating. Although the hard way, pero just the same, natapos ko yung gusto ko. Matapos ang kolehiyo ay agad sinimulan ni Roland ang paghahanap buhay tulad ng kanyang kinagisnan noong siya ay bata pa lamang. Na-realize ko na gusto ko talagang yumaman. Dahil yun lang paraan ko para ma-defeat ko yung poverty. Sa pagiging empleyado, hindi ako yayaman doon eh. Maganda yung sweldo, pero I need more than that. Gusto kong bata pa ako, milyonaryo na ako. So naghanap ako ng ibang trabaho. Yun, napunta ako sa real estate. Naging ahente ako ng real estate. Sa pagbabalik ng personage. Ito, meron tayong swimming pool, clubhouse, basketball court, meron pa doong children's playground. Mga kalsada natin mga sementado, siyempre. Underground drainage system, electrical power system, Meralco. Tapos yung ating tubig dito, water district ng Silang.
ngayon ay tinatamasa na ni Roland ang bunga ng kanyang pagsusumikap bilang founder ng isang real estate business. And how you found success in real estate? Tell us about your business. Well, right now, I'm into real estate development. Gagawa kami ng mga subdivisions. Mayroon kaming 4 na subdivision sa Cavite. RCD Royal Homes sa Silang Mito, Tagaytay. Mayroon din kami sa Bacoor, RCD Villas di Bacoor. Mayroon din kami sa Jaltrias. Ang Lucas Housing to. Winter Breeze Homes ang pangalan. Tapos meron kami sa Imus, RCD Villa di Imus. Paano niyo po ito sinimulan? The hard way. Nag-start ako as a broker nga. Nag-ipon ako ng pera. Kasi ang prinsipyo ko noon, sabi ko, para yumaman, 2 bagay gagawin ko. Una, damihan ko yung income ko through selling. Pangalawa, i-minimize ko yung mga expenses para maraming natitira na ipon. So, nung may ipon na ako, I started buying lots and dinibilo ko siya, nalagyan ko ng bahay. Nag-build and sell na ako. At nagkaroon din ng pagkakataon ang personage team na mabisita ang isa sa Royal Home Subdivision sa Silang, Cavite. Welcome to RCD Royal Homes. Isa sa 5 subdivisions na ginawa ng RCD Land dito sa Cavite. Tara ho, pasyal ko kayo sa loob. Ito, meron tayong swimming pool, clubhouse, basketball court, meron pa doong children's playground. Mga kalsada natin mga simentado, siyempre. Underground drainage system, electrical power system, Meralco. Tapos yung ating tubig dito, water district ng Silang. Consider mo ang credibility ng developer, ang background ng developer. Iba hindi problema mga titulo pagka nakabayad ka na. Noong 2012, nag-launch kami ng Zero Defect Program. Meaning, yung mga bahay na gagawin namin, talagang nakamonitor yung mga materialis na papasok. Ang contractors talagang piling-pili para yung quality naman, yung craftsmanship, masiguro nating nasa ayos, na walang defekto. So sabi namin, pagka nasunod lang yung plano, yung specifications ng 100%, zero defect yan as far as we're concerned. Ang mga buyer din, siyempre may mga demand sila, pinakikinggan namin yun. Siyempre bahay nila yun Kailangan meron silang say dun sa bahay nila. Kaya kahit na mag-deviate kami sa specifications, kung yan ang gusto nila, sinusunod namin yon. Basta lang, importante sa amin yung satisfaction ng kliyente. Maganda ang real estate industry sa atin. Bukod na sa mababa interest, ngayon sa 25 years ko sa real estate, ngayon ko lang nakita yung baba ng interest sa housing. Mayroong 7%, 7.5%. During my time, when I bought my own house, my first house, ang interest namin ng 16% sa Pag-ibig. Ngayon, 7% sa Pag-ibig. Mayroon pang 4.5% tayong socialize. So, maraming nabili. Pero ang problema ngayon, lumalaki ang ating backlog sa housing. Nasa 4 million units ang backlog natin. So yan lang papakita na malaking demand. Malaking demand na hindi ma-supply ng industry. Ang pagkakaalam ko, ang demand on a yearly basis ay 200,000 units. Pero ang nakukonstruct lang ng buong industry ay nasa 150,000. So laging
may demand na hindi natin nasa-serve. Kaya medyo malaki pa ang merkado ng real estate industry. Sa pagbabalik ng personage. What would you say is the secret na, ma-maintain yung momentum ng pag-grow ng business mo? Ay kailangan masustain mo yung passion. Pagka mahal mo kasi yung trabaho mo, hindi ka napapagod. You keep on working kahit na holidays. Ganun ginagawa ko. Kasi hindi ko napapagod. Nag-i-enjoy ako doing my work. Dumaan man sa maraming pagsubok ang negosyo ni Roland. Ang lahat ng ito ay kanyang nalampasan dahil na rin sa kanyang mga pinagdaanan noon sa buhay. You said nga that you went through it the hard way. What would you say has been the biggest struggle na nadaanan mo dito sa real estate? Yes, noong 1997. Kasi nag-start na ako ng isang project noong 1997. Tapos bigla nagkaroon ng economic crisis. Hindi namin maibenta yung aking project. Meron kaming loan na that time, parang 10 million lang naman. Ang interest from 12% ginawang 36%. Inayos namin yun, binayaran naman namin. Tapos tumigil muna ako sa pagdidevelop. Balik ako sa pag-ahinte. While yung crisis manandun pa. We hear a lot of success stories kung saan pag natupad na nila yung pangarap nila, usually merong mga cases na nami-mismanage at nawawala lahat. What would you say is the secret na, ma-maintain yung momentum ng pag-grow ng business mo? Ay kailangan masustain mo yung passion. Pagka mahal mo kasi yung trabaho mo, hindi ka napapagod. You keep on working kahit na holidays. Ganun ginagawa ko. Kasi hindi ko napapagod. Nag-i-enjoy ako doing my work. Making my business grow. Yun ang passion ko ngayon. Lalo na doon sa mga may hirap kong kababayan, ang kahirapan talaga hindi naman hadlang para sa tagumpay. Importante lang, yung natitira nating capital, like yung ating mind, ating body, health, i-maximize yun. Kasi kung isang bagay, isang aspeto lang sa buhay yung pera, kikitain yun pagka masipag ka, matyaga ka, at maayos naman ang patakbo ng buhay mo, lalo na sa finances. Mula sa hirap na pinagdaanan sa buhay hanggang sa maabot ang kanyang pangarap na asenso sa buhay, ay nanatili ang kababaang loob ni Roland. Isang katangian na hindi binago ng panahon sa kanyang katauhan dahilan upang higit na marami ang kanyang matulungan. Hanggang sa muli, ito ang programa nag-aatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lazardo at ito ang Personage.